Sentro na maaring kunin ng Lakers sa NBA draft sa second round, kilalanin. Pero bago yan mga idol, alam nyo ba na maraming NBA fans ang naniniwala na ninakawan daw si Chris Paul ng MVP award noong 2008. Noong taong 2008 kasi, isa sa mga pinakamahusay na individual season performances sa NBA ang ipinamalas ng batang si Chris Paul para sa New Orleans Hornets. Oo, Hornets pa sila noon, hindi Pelicans. Sa edad nga na 22 years old, dinomina ni CP3 ang liga. Siya ang naging floor general, ang utak ng opensa, ang leader ng kanilang koponan. Pinangunahan niya ang buong NBA sa assist at steals habang nag-a-average ng mahigit 21 points per game. Pang MVP level talaga ang kanyang nilalaro. At hindi lang yan, nangibabaw siya sa lahat ng guards noong season na yon. Ang New Orleans na hindi man lang tinitingnang bilang playoff contender dati ay umangat sa tuktok ng standings. 56 wins sa regular season, ang pinakamagandang record sa kasaysayan ng franchise nila. Kaya nga pati ang kanilang head coach noon na si Byron Scott nanalo ng Coach of the Year award, pero pagdating sa MVP announcement, nagulat ang lahat. Ang MVP, si Kobe Bryant. Oo, maganda rin ang season ni Kobe. Pinangunahan niya ang Lakers sa 57 wins at siya rin ay matagal nang snubbed sa MVP voting. 3 sunod na taon siyang hindi nakuha, kahit deserving din. Kaya maraming nagsasabi, baka consolation MVP ito para kay Kobe, pero walang duda. Isa si Chris Paul sa pinaka-nakamamanghang manlalaro noong 2007 to 2008 season. Hinila niya pataas ang buong franchise at ipinakita kung bakit isa siya sa pinakamahusay na point guard sa kasaysayan ng NBA. Pero sa playoffs, umabot lang ang koponan ni Chris Paul hanggang Western Conference Semifinals, kung saan sila ay natalo sa isang matinding Game 7 kontra San Antonio Spurs. Samantalang ang Lakers, pinangunahan ni Kobe Bryant, ay umabot hanggang NBA Finals. Pero doon sila tinambakan ng Boston Celtics na pinamumunuan ni Paul Pierce, Kevin Garnett at Ray Allen. Hindi man si CP3 nanalo ng MVP noon. Pero sa puso ng maraming fans, Chris Paul was the real MVP of 2008. Samantalang ngayong 2025 NBA draft, may second round draft pick na makukuha ang Los Angeles Lakers. At kahit hindi ito kabilang sa mga top tier picks, hindi dapat maliitin ang second round mga idol. Tingnan nyo na lang si Ivica Zubac na sentro ngayon ng Clippers na dati ring kinuha ng Lakers sa second round. Hindi man agad sumikat pero ngayon ay isa ng solidong starting center ng Clippers. Galing din siya sa second round at unti-unting umangat hanggang maging maaasahan sa NBA. Bukod kay Zubac, nandyan rin sina Draymond Green, Nikola Jokic, Marc Gasol at Manu Ginobili. Lahat yan ay second round picks na naging NBA champions at kilalang mga pangalan sa liga. Kaya ngayong nangangailangan ng Lakers ng bagong sentro matapos ang pagkawala ni Anthony Davis, malaking bagay kung makakakuha sila ng quality big man sa draft. At isa sa mga pangalang posibleng bumagsak sa second round ay si Jonas Aidoo. Sino nga ba si Jonas Aidoo? Si Jonas Aidoo nga ay naglalaro sa University of Tennessee at 3 taon na siyang naglalaro sa college basketball bago nagpa-draft sa NBA. Ngayong season, nag-average siya ng 11.4 points, 7.3 rebounds, at 1.8 blocks per game. Magaling nga siya sa shot blocking at rim protection, marunong siyang pumwesto para sa rebounds, kaya niyang sumabay sa pick and roll defense, may soft touch siya mula sa mid-range at kilala siya sa mataas na energy at hustle level kada laro. At bakit nga ba bagay si Jonas Aidoo sa Lakers? Ngayong wala na kasi si Anthony Davis sa rotation, kailangan ng Lakers ng isang batang sentro na may depensa at rebound presence. Si Aidoo ay hindi isang superstar type scorer pero kaya niyang magbigay ng impact sa defensive end, isang bagay na kulang sa Lakers frontcourt ngayon. Pwede siyang i-develop sa ilalim ng kanilang sistema habang binibigyan ng minutes sa G League o backup role. Isa siyang low-risk, high-upside player na bagay sa direksyon ng rebuilding ng Lakers. Kahit second-round pick lang ang hawak ng Lakers, huwag natin itong balewalain. Baka si Jonas Aidoo na nga ang maging susunod na solidong sentro ng Lakers tulad ng ginawa nila noon kay Ivica Zubac. Kung nagustuhan mo ang balitang ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mga updates tungkol sa Lakers at NBA. I-share mo na rin sa mga kabarkada at kapwa NBA fans.